Tayo dumulog sa mga salita natin, Panginoon. Nais kong bumasa sa Book of Hebrews, chapter 11. Hebrews 11. At ito'y basahin natin ng dalawang magkasunod na verse. Ito ay ang verse 7, verse 8 ng Book of Hebrews. At sabi dito sa verse na ito, by faith, Noah being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. By faith Abraham was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he went out not knowing where he was going. Praise God. Diyos ang magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin amen. Makakupo tayo sa oras na ito. Praise the Lord. Praise God. Amen. Masaya ba tayo mga kapatid? Sa biyaya ng ating Panginoon at sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob sa atin. Now sa oras na ito ay sa ating pagdulog sa mga salita ng ating Panginoon. Pagpaumanhin nyo na di muna natin itutuloy yung ating series na ginagawa about the Book of Daniel. Meron akong isang bagay na nadamang i-share sa gabing ito. At ito ay habang ako ay nagpe-pray kanina, then dumating ang ganitong bagay na inspirasyon at nagpasimula akong tingnan at pag-aralan ang ilang mga bagay at sa biyaya ng ating Panginoon yan ang ating bibigyan ng pansin. Nais kong bigyan ng pansin sa oras na ito ang isang paksa about precise obedience. Precise obedience. Yung salitang precise ay kung ating titingnan ito, ang meaning na pinapakita ng salitang precise. Ang ibig sabihin ng salitang precise ay exactly or sharply. Exactly or sharply defined or stated. Isa pang meaning niya is minutely exact. Well, kapag sinabi pong precise, ayon sa aking orasan ay 7:45 ng gabi. So yun yung tinatawag na precise na oras. Kung meron pang segundo ay kapag binanggit mo yung 7:45 and then meron pang seconds, yun yung tinatawag na exact na oras. Minutely exact. So yun yung ibig sabihin ng salitang precise or exact or yung meaning niya is exact. Or is strictly conforming to a pattern. So kapag ikaw ay gumawa ng isang bagay at meron kang tinularan, ay yung tinularan mo na kaparehong-pareho ay yun yung precise, yung precise, kung ito man ay kopya o kung ito man ay sabihin natin, kapag ikaw ay gumawa ng isang pulpito o gumawa ng pulpit ng sukat ay katulad nito at ang taas ay eksakto yung sukat, yung taas, yung haba, yung laki at buong dimension niya ay eksakto, yun yung tinatawag na precise. Nakukuha niyo ba mga kapatid? So, distinguished from every other. Kakaiba ito sa iba. So, marked by exactness, yung salitang precise is marked by exactness and accuracy or exactness or accurate. Pag sinabing precise, ito ay accurate, ito ay eksakto. So, kung bibigyan natin
conclusion yung bagay nito kapag sinabing precise ay it means strictly correct or very exact. So by saying this, sa meaning na ito ng tinatawag na precise, and then dinugtungan natin yung salitang precise obedience. I hope nakikita nyo na ngayon yung idea ng ganitong bagay. Diba? At yung pag sinabing precise obedience ay pinapakita rito ay yung eksaktong bagay na sinasabi ng Panginoon ay yun ang bagay na susundin. So, pag sinabing precise obedience, it goes beyond general adherence to divine command. Ibig sabihin, ito ay higit pa doon sa tinatawag na pagsunod sa utos ng Panginoon. Ito'y higit pa. Yung tinatawag is beyond general adherence to divine commands. It speaks to a deep, unwavering commitment. Pakinggan nyo ito, it speaks of a deep, unwavering commitment to align every thought, action, and intention with God's will. So, ang pinapakita rito ay ito ay nangungusap ng malalim na hindi nababagong commitment ng isang tao. Yun yung tinatawag na pag pinag-usapan ng precise obedience. Yung kanyang unwavering commitment, yung hindi niya nababagong commitment upang i-align niya o ilinya niya ang kanyang kaisipan, ang kanyang paggawa, at ang kanyang intensyon sa kalooban ng Diyos. No matter how difficult or counterintuitive it may seem. So, ito man ay mahirap o sabihin natin hindi parang kakaiba at hindi sumasang-ayon ang iyong kaisipan sa inuutos ng Diyos, and gayunpaman ay susundin mo ang bagay nito. That is what do we call precise obedience. So, ikaw ay hahakbang gagawa na minsan yung tinatawag na minsan kakaiba, yung sinasabi ng salita ng Diyos ay kakaiba sa common sense. Well, kagaya na lamang mga kapatid ng sinabi ng Panginoon na sabi niya, ikaw, si Abraham ay bibigyan kita ng anak na manggagaling sa iyong balakang. At and later on, nilinaw ng ating Panginoon na bibigyan kita ng anak kay Sarah. Well, that's beyond. Higit ito ay sabihin pa natin ay kontra ito dun sa common sense. Diba? Kontra ito sa common sense dahilan si Sarah ay baog at di lamang baog, siya ay matanda na. Lipas na ang panahon ng kanyang para siya ay magkaanak. And yet, ang Panginoon ay nagsabi sa kanya, sabi niya, magbibigyan kita ng anak sa pamamagitan ni Sarah. So, ang basis ng tinatawag na precise obedience is faith. Nakukuha niyo mga kapatid. So, ang foundation o yung cornerstone nito, ang cornerstone o pundasyon ng precise obedience ay ang pananampalataya. Without which, kung wala ang bagay nito, hindi mo pwedeng magawa ang precise obedience. So ito ay ang pinapakita nito ay ito'y higit pa. So to practice precise obedience means not just following the letter of God's law. Hindi lamang ito basta pagsunod ng salita at ng utos, kundi
ang iyong sinusunod ay yung pinaka-dahilan o ibig sabihin ng ganitong bagay. Well, kapag sinabing ang babae ay dapat manamit na merong kahinhinan, ay basta lamang ba siya magsusuot ng damit na hindi, sabihin pa natin, na mga modest na o dissenting damit? Dahilan, yun lamang ba yung yun lang yung sinusunod nyo? Kasi sabi ng pastor, sabi ng salita ng Diyos, ganito, kaya ganito ako. So, it's more than that. Precise obedience ay meron kang bagay na mas malalim na alam bakit mo ginagawa ang ganitong bagay. So, it's not because na ito kasi yung aral ng aming simbahan, kaya kami ginagawa ang ganito. Well, alam mo, na sabi ng banal na kasulatan, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon na ang babae magsuot ng damit na panglalaki. And vice versa. At sabi pa ng banal na kasulatan, ang sino man na tumingin sa babae, na ang isang lalaki na tumingin sa babae na mayroong mahalay parang pagtingin sa kanya ay nakakasala ng pangalan niya sa kanyang puso. So, higit pa sa ganitong iyong nalalaman na iyong ginagawa, dahilan, alam mo ang dahilan ng ganitong bagay. Naalala ko ang sabi ng ating kapatid, Barbanham, maraming mga babae sa darating sa panahon ng judgment, sila ay hahatulan ng adultery. At magugulat sila, bakit sila hahatulan ng adultery? Sabi niya, isa lang ang aking asawa. Pero ang pinapakita niya, ang isang babae na dinidisplay ang kanyang katawan sa mga kalalakihan na nagiging daan para pagpantasyahan ang kanyang katawan, ay isang araw siya'y mananagot sa harapan ng Diyos ng kasalanang adultery. So, ibig sabihin, mas malalim yung iyong nalalaman. Hindi ka lamang basta nagdadamit ng maayos, alam mo ang at sundin mo ang ganitong bagay, alam mo na ito ay para sa iyong benepisyo. So, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, ang sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 17, sabi niya, do not think, wag niyong isipin na ako ay naparito para sirain ng kautusan. Yan ang sabi ng Matthew 5:17. Do not think that I came to abolish the law, the law or the prophets. I did not come, sabi niya, to abolish, but what? To fulfill. Hindi ako naparito para sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito kundi para tuparin. Tuparin, sapagkat sabi niya, ang sumunod niyang pangungusap sa verse 18, sabi sa wikang Tagalog, sabi niya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Now, ang ibig sabihin ng ating Panginoon, yung salitang tuparin ng kautusan ay gawin kung ano ang tunay na meaning ng kautosang ito. Yung pagsasakatuparan ng kautusan ay hindi lamang basta pagsunod sa utos. Alam nyo, ang utos about the Sabbath, dumating ang panahon ng Sabbath ay naging bilangguan na ng tao. Diba? Na ang tao ay hindi siya, kapag siya'y gumawa ng ilang bagay sa Sabbath, siya ay kukundinahin. Paparusahan siya. Pero
ang sabi ng ating Panginoon, ang tunay na ibig sabihin ng Sabat. Dahilan meron siyang pinagaling sa araw ng Sabat, binitbit ang higaan sa araw ng Sabat, at sabi nila, bakit mo binibitbit ang iyong higaan? Sabi niya, yung taong nagpagaling sa akin. Sabi niya, bumangon ako, bitbitin ko ang aking higaan. At nagagalit ang mga Pariseo, sabi niya, pwede ang tao gumaling sa lahat ng araw, wag lang sa araw ng Sabat. Diba? So, ibig sabihin, ang tunay na ibig sabihin ng Sabat is what? Rest. Yun ang pinakatunay na meaning ng Sabat. Ito ay kapahingahan sa anumang hindi lamang sa trabaho, kundi kapahingahan kahit man sa pagpapahirap ng kaaway sa anumang form o sa anumang aspeto, ito man ay karamdaman, ito man ay anumang bagay, ang ikaw ay magpahinga sa ganitong bagay, ikaw ay nakakaranas ng Sabat. So yun yung tinatawag. So Sabat is not just a particular day sa isang linggo, kundi ang meaning talaga ng Sabat is rest. So yun yung, at nawala, ang nangyari, ang sabi ng ating Panginoon, ang Sabat ay ginawa para sa tao, hindi tao ay ginawa para sa Sabat. So, nawala na yung tunay na meaning. So, yung pinapakita ng kautusan ay nagiging titik na lang, nagiging letra na lang, letra por letra na ginagawa, at kapag hindi ito ginawa, letra por letra, ay ikukundinan niya ang isang tao. But you know, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, letter killeth, but the Spirit gives life. So kapag ginagawa ng tao ang mga bagay by letter, nagpapahaba ng buhok by letter, nagdadamit ng maayos by letter, well, hindi pa rin yan ang tunay na pagsunod. Ang tunay na pagsunod ay naintindihan mo ang bagay na malalim na kahulugan ng ganitong bagay. So ang ibig sabihin ng ganitong sinabi ng ating Panginoon ay yung ultimate fulfillment of the spiritual intention of the law. Yung ultimate na, yung pinaka dahilan para matupad ito, at yung pinaka-intention, ano ba talaga ang intention ng kautusan? Well, ang kautusan, ito ay mabuti, dahilan ito ay proteksyon ng Diyos para sa tao. Upang sa pamamagitan ng kautusan, na sino man na gagawa ng kautusan ay upang matiyak ng Panginoon na ibibigay sa Kanya ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang blessing. So, bago ko pumunta sa ilang mga bagay, ay a precise obedience involves intentional and mindful following of God's commands. Pag sinabing precise obedience ay kasama rito ang intentional o ikaw ay aware sa mga bagay na yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Na ito ay hindi lamang panlabas, kundi ito ay the purity of the heart behind those actions. So ito rin naman ang dito sa precise obedience ay ito ay kinakailangan ng tinatawag na patuloy na paghingi ng guidance ng Panginoon. Para magawa mo ang precise obedience ay kinakailangan mo ang Kanyang paggiya. And thank God, mga kapatid, hindi lamang niya binigay ang Biblia,
ibinigay pa niya ang Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. And the Holy Spirit, anong sabi ng John chapter 14? Sabi niya, howbeit when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Siya ang magigil sa iyo sa lahat, sa buong katotohanan. Now, puntahan natin yung bahagi na pinakita na ginamit nating teksto para maintindihan natin yung precise obedience. Alam niyo ba na si Noah ay pinakita rito? Si Noah ay isang example pag pinag-usapan ang precise obedience. Alam niyo kung bakit? Ang sabi ng banal na sulatan sa Book of Genesis chapter 6 verse 13. Ang sabi ng Panginoon sa bahaging ito, sabi niya, dumating na ang katapusan ng lahat ng laman. Dahilan nakita niya na ang tao, ang kasamaan ng tao ay sukdulan na sa ibabaw ng salibutan, ang kanilang pag-iisip, their imagination, ang kanilang kaisipan ay lagi na lamang masama parati. At dumating na, sabi ng Panginoon sa verse 13, the end of all flesh has come before me. For the earth is filled with violence because of them, and behold, I am about to destroy them with the earth. Akin ang pupuksain ng lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Sabi ng verse 14, sabi niya, gumawa ka ng isang sasakyang kahoy o arka. Gumawa ka, sabi niya, ng isang sasakyang kahoy na yari sa gopher. Now, dito natin may maintindihan yung tinatawag na precise obedience. Pag sinabing precise obedience, kung ano yung sinabi, pag sinabing gopher wood ang kanyang gagamitin. Diba? Hindi siya magbibigay ng idea. Panginoon, parang mas maganda yung nara. Diba? Parang mas maganda yung ibang kahoy. Bakit gopher? Bakit gopher wood? So sabi niya, gumawa ka ng arka, ang gamitin mong kahoy ay gopher wood. At sabi niya, ikaw, ano sabi niyan? Gagawa ka ng mga silid. Gagawa ka ng mga kwarto. Doon sa arka, ay gagawa ka ng mga kwarto, silid sa sasakyan, at iyong sisiksikan o iyong papahiran sa ibang version, and shall cover it inside and out with pitch. Sabi niya, iyong sisiksikan, ibig sabihin, a-applyan mo siya ng pitch. Yung pitch po, is usually ito yung dagta ng kahoy, ng isang puno. At yung dagtang ito, kapag ito ay niluto, at kapag in-apply, yan po yung idea ng mga bangka ngayon na nilalagyan ng epoxy. Diba? So, yung kapag in-applyan yung dagta ng kahoy na niluto, then ito ay magiging parang liquid. At kapag in-apply, pag natuyo ito, para itong rubber. Parang goma. At ito'y magiging dahilan upang ang tubig ay hindi pumasok. So, sa loob at sa labas ay applyan. So, makikita natin yung ganitong instruction, very precise. Sabi niya, papahiran mo, lalagyan mo, sisiksikan mo ng sahing, ng pitch. At next verse, sabi niya, at sa ganitong paraan mo gagawin. So even the instruction ay binigay sa kanya. Yung instruction, paano niya gagawin, ay binigay ng Panginoon ang instruction ito. Sa ganitong paraan gagawin mo,
300 siko. Ibig sabihin, this is how you shall make it. The length, ibig sabihin may sukat. The length of the ark is 300 cubits. Yung 300 cubits ay, bawat cubit ay isang 18 inches. So 300 cubits ang kanyang haba at ang kanyang lapad is 50 cubits. Its height, yung taas niya is 30 cubits. So ibig sabihin, detalyado at kung titingnan nyo ang itsura ng ark na ito, ay kasing laki siya ng isang tanker. Ganun kalaki yung mga cruise, di ba? Yung mga tanker na minsan nagdadala siya. And ayon sa akin nabasa, ang ark na ito ay hindi siya kagaya ng ship. Yung ship ay makikita nyo na patulis, di ba? Yung ark ay kagaya ng barge. Yung barge ay flat. Kaya yung barge ay ganito, nakadesign siya na kahit man siya dumaang sa mababaw na tubig, ay pwede pa rin siya. At ang mga barge ay wala siyang propeller, wala siyang makina sa kanyang sarili. So ito yung ark. Yung ark ay walang makina. Dahilan hindi po ito design para maglakbay papunta from one place to another. Ang purpose nito ay para kapag dumating ang baha, iaangat sila. At saan man dalhin ng tubig, and then paghupa ng baha, ay maghihimpili sila sa isang lugar. So wala po itong makina. So ganun siya kalaki. So imagine nyo ang isang napakalaking barko, ganun ang kanyang itsura. 300 cubits, the length, the breadth is 50 cubits, the height is 30 cubits, at sabi niya, you shall make window. Gagawa ka ng bintana doon sa palibot para magbigay ng liwanag sa kanila. You shall make window for the ark and finish it to a cubit from the top. So meron siyang instruction ang mula doon sa pinakataluktok ay merong isang cubit ang lapad nung bintana na kanyang gagawin. And sabi rito, from the top and set the door of the ark in the side of it, and you shall make it with lower, second, and third deck. Ganon ka-precise yung instruction ng ating Panginoon. Gagawa ka ng first level, second level, at third level. So meron siyang sabi niya, and you shall make it with lower, second, and third deck. Alam niyo kung bakit? Hindi naman sila pwedeng sama-sama ng mga hayop doon. Diba? Hihiga ka, katabi mo yung baka. Well, napaka inam ng wisdom ng Diyos. Diba? Now I know bakit ganitong design ng ark. Hindi niya kasamang matulog ang mga baka, mga kambing, mga nag-uungaan. Meron siyang level na para naman sa kanila. Diba? Yung mga level na dahilan, magpapapasok siya doon ng mga hayop na dalawang pares rather, malinis at marumi. Yun ang tinutukoy. So, behold, I am bringing the flood of water upon the earth to destroy all flesh, in which the breath of life from under heaven, everything that is on the earth shall perish.
So, nakita natin ganito ang bagay na ginawa ni Noah. At ginawa niya ito accordingly. Ayon dun sa precise na sukat, eksakto kung anong sinasabi ng Panginoon. At ang sabi ng verse na ito, by faith, Noah being warned by God about things not yet seen. Hindi na siya nangatwiran. Sumunod na lamang siya in a precise obedience. Sumunod siya precisely according dun sa measurement, sa dimension, sa design, sa structure, ay ginawa niyang lahat. And then, maring habang ginagawa niya yun, hindi niya naintindihan ang mga nangyayari. Bakit ganitong design? Bakit meron 3 palapag? Bakit meron bintana? Bakit ang pintuan ay nasa side? Bakit nilagyan ng pitch? Then, nung dumating na yung malaking baha na wala pang idea ang tao na mangyayaring ganitong bagay, doon na sabi ni Noah, Panginoon, ngayon alam ko na kung bakit. Diba? Paano kung nanaig yung kanyang idea? Well, ang engineer po ng ark ay ang Diyos. Ang gumawa lang, ang nag-construct lang nito ay si Noah. Pero ang designer, ang engineer, ang idea, ang lahat ng ito, doon niya nasabi ng sundin niya ayon sa precise na bagay na sinasabi ng Panginoon. Nang mangyari ito, doon niya nasabi, Panginoon, kaya pala ganito ang pinagawa mo sa akin. You know, brothers and sisters, there's a lot of times may mga bagay na pag-akay ang Panginoon, pero tayo ay hindi sumusunod. At kung tayo naman ay sumunod, and then later on, saka natin nakikita, Panginoon, salamat, kaya pala ganito ang iyong sinabi sa akin, ganito ang mangyayari. So, ibig sabihin, kung ikaw ay gagawa precisely doon sa sinasabi ng Panginoon, hindi mo man maintindihan, do it anyhow. Gawin mo pa rin ang bagay na ito. Dahilan, at the end of the day, maintindihan mo bakit. Ang Diyos ay hindi siya nagpapaliwanag na lahat ng mga bagay. Later on, you will find out. Ano sabi ng awit? We will understand it better by and by. Maintindihan mo yan pagdating ng araw. So, anong dapat mong gawin? A precise obedience. Sumunod ng ayon sa kung anong sinasabi. Alam niyo, merong si King Saul ay inilagay ng Panginoon sa request ng Israel na sila ay humihingi ng hari. At ang inilagay na hari ay si Saul. At mga kapatid, ang haring ito na inilagay ay hindi siya isang hari, hindi siya isang tao na nagtitiwala sa Diyos. Kundi siya ay isang taong mahilig siya sa karangalan. Read your scripture. Kung ano ang lalaking si Saul. Pagkatapos niyang, nung una ay medyo parang mahiyain siya. Pero nung siya na-install na as a king, then si Jonathan ay natalo niya ang isang bahagi ng Pilisteo at ang ginawa ni Saul, hindi naman siyang nakatalo sa kanila, kundi ang anak niya si Jonathan, ang ginawa ni Saul ay humihip siya ng trumpet. In-announce niya na sila ay nagtagumpay, siya ay nagtagumpay laban sa Philistines. Heto ng problema. Nung bumuelta ang mga Philistines, dito na nangatog
si Saul. Doon siya natakot. At si Samuel ay meron silang usapan ni Samuel, sabi niya, hantayin mo ako hanggang sa 7 araw. Pagdating na 7 araw, makikita tayo at kagaya ng ginagawa ni Samuel, sabi niya, maghahandog sa Panginoon. Ang problema, ang instruction ni Samuel, antayin mo ko until the 7th day. Bago dumating yung 7th day, o sa panahon, bago dumating yung 7th day, yung mga Pilisteo ay nagkampo at yung mga Israelita ay natakot. Ilan ay pumunta sa ilog, ilan pumunta sa kuweba, ilan ay nagpulasan kung saan-saan, at siya man ay natatakot na. At dumating na 7 araw, wala pa rin si Samuel. Ano yung ginawa ni Saul? Pinakuha niya ang burnt offering at naghandog sa Diyos. At yun ang pinakamaling bagay na kanyang ginawa. Dahilan ginampanan niya ang isang gawain na hindi niya dapat gawin. Ang paghahandog, ito ay gawain ng isang priest. Siya ay king, siya ay hari. At pagkatapos na si Saul ay makapaghandog, ito naman dumating si Samuel. Just a little moment ang nakalipas at si Saul ay hindi nakapag-antay. Sinisisi niya si Samuel. Pagdating ni Samuel, sabi niya, bakit ka gumawa na merong kamangmangan? Sinisi niya si Samuel. Sabi niya, dahilan, usapan natin, darating ka, 7 araw, dumating na 7 araw, hindi ka dumarating. Pero mga kapatid, pag sinabi 7 araw, mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinabukasan ng hapon ng paglubog ng araw, yun ay 7 araw. So, ibig sabihin, si Saul ay hindi siya nakasunod precisely dun sa unang utos na sinabi sa kanya ni Samuel. Sa unang-una pa lang na utos. At alam natin yung mga bagay na sumunod. Sumunod siya, pero ito ay half obedience. Not precisely. Sabi ng Panginoon, lusubin mo ang mga Amalekita at patayin mo lahat. Pero ang ginawa ni Samuel, inipon niya ang lahat ng mga baka, tupa, kambing, ng mga matataba, at kanyang sinabi niya, ihahandog namin sa Panginoon. Or a brilliant idea ni Saul at ng kanyang mga kasamahan. Pero hindi yun ang eksaktong pinapagawa ng Panginoon. Hindi siya pinapunta roon para manguha ng ihandog sa Diyos. Siya pinapunta roon para puksain ang mga Amalekita dahilan naalala ng Panginoon ang ginawa ng mga Amalekites nang lumabas ang Israel sa Egypt. Sila ay hinarangan at sila ay nakipagbaka laban sa Israelites. So, panahon ito ng paghihiganti ng Panginoon sa kanila. Pero ang ginawa ni Saul, itinira ang hari, kinuha ang lahat ng matatabang mga hayop at pinatay ang lahat. At malakas ang kanyang loob, sumunod ako sa kalooban ng Diyos. Now, makikita natin mga kapatid, half obedience is not obedience at all. Tama ba mga kapatid? Ang kalahating pagsunod ay hindi ito pagsunod. Nagmamalaki, pero sinabi ni Samuel sa kanya na ito ay hindi pagsunod. Sabi niya, mas mahalaga pa ba sa Diyos ang mga handog na susunugin kaysa sa gawin ng kanyang kalooban? Narito, sabi niya, obedience is better than sacrifice. Ang sumunod ay mas mainam kaysa sa mga handog ng mga sakripisyo at mga hain. Tingnan natin mga kapatid. So pinakita ko ang dalawang side na ito, si Noah
ang precise obedience na kanyang ginawa. Si Saul, na hindi sinunod precisely, exactly doon sa sinasabi ng Panginoon sa kanya. Merong isang lalaki, at kilala natin, ito si Elias. Anong sabi ni Elias? Alam natin ang istorya. Dadaanan ko lang to para maintindihan natin yung tinatawag na precise obedience. Nang kanyang hamunin ang mga propeta ni Baal na maghandog at kung sino ang Diyos na sasagot ng apoy, siya ang itatanghal na Diyos. Kung si Baal ay Diyos, kung si Yahweh ay Diyos, kung sino ang sasagot ng apoy, siya ang itatanghal na Diyos. At natapos ang part ng mga Baal worshiper. And then, it is now the turn of Elijah. At sa panahon yun ay kanyang sinabi, gumawa siya ng dambana. Pinagpatong-patong ang 12 bato na yun ay nagre-represent ng 12 tribo ng Israel na pinili ng Diyos. Pangalawa, inilagay niya ang panggatong. Inilagay yung bakang kinatay doon sa ibabaw ng panggatong. At siya'y nagpakuha ng barilis na tubig, binuhusan yung altar. Isang beses at ginawang ilang beses. At naglawa yung lugar na yun, at basang-basang tubig. Maring yung mga si Baal, yung mga propeta ni Baal ay nagtatawa. Tingnan ko kung liliyab pa yan. Tingnan ko kung mag-aapoy pa yan. Baka pareho lang tayo na walang apoy na darating. Dahilan, imagine yung dambana ay naglalawa ng tubig. Pero si Elias ay lumapit doon sa gitna, sa harap ng altar at kanyang sinabi ang ganitong pangungusap. 1 King chapter 18 verse 36. Sabi rito, at the time of the offering of the evening sacrifice, Elijah the prophet came near and said, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, today let it be known that you are God in Israel, and that I am your servant, and I have done all these things at your word. Pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos. Tinawag niya sa pamamagitan ng 12 bato na ipinagpatong-patong na nare-representa ng mga anak ni Israel, ay tinawag niya ang Diyos ni Abraham, Isaac at Israel. At sabi niya ngayon, magpakilala ka na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ay iyong lingkod. At ipakilala mo sa araw na ito na lahat ng aking ginawa ay ayon sa iyong salita. I do it precisely according to your word. At nang ginawa niyon, mga kapatid, anong sumunod na pangyari? Hindi ang apoy nang galing sa anumang para sabihin natin, anumang third party na ang apoy na ito, kundi nanggaling sa langit at nanaog at dumating ang apoy at sinupok ang handog, ang kahoy, ang bato, ang tubig at lahat ng naroon at nakita nila sa dalawang mga mata nila na naganap ang sinabi ni Elias. Ginawa niya ito ayon sa sinabi ng Panginoon. So ngayon, ang ganitong bagay ay maintindihan natin kung paano ang lingkod na ito ng Diyos ay gumagawa precisely. It is a precise obedience na kanyang ginawa. And you know, mga kapatid, gusto kong tingnan
sa bahaging ito? Well, kung may mga prophet na gumawa precisely, kung merong mga lingkod ng Diyos na gumawa sila ng tinatawag na precise obedience, well, naniniwala ako, walang hihigit sa anak ng Diyos. Dahilan ng anak ng Diyos ang siyang gumawa ayon sa lahat ng sinasabi ng Diyos. Pag silang pa lamang niya, eksaktong lugar ang kanyang pinagsilangan sa Bethlehem. So, mag-fast forward tayo. Isang bago ang pagdating ng ating Panginoon, ang kanyang kapanganakan, at ang kanyang paglaki, at pagdating niya sa ministry, lahat ng ito ay ayon sa salita ng Panginoon. Nang dumating hanggang at the age of he was about 30 years old, siya ay nagpabautismo kay Juan Bautista. At nang siya ay mabautismohan and then nagpasimula sa ministry, ay sinabi niya kung ano ang mga bagay na kanyang gagawin. Pero tingnan natin, dahilan ang lahat ng mga bagay ay pawang preparasyon lamang at lahat ng iyon ay fulfillment ng salita ng Diyos. Nakikita natin, kung mababasa natin ang gospel, especially sa book of Matthew, in order to fulfill, di ba? Upang matupad ang sinasabi ng propeta Isaiah, Jeremiah, o sino mang mga prophet. So, yung ginagawa ng ating Panginoon is just the fulfillment. And in fact, ang ating Panginoon ay tinawag na ang salita ng Diyos. Diba? Ang salita ng Diyos, the Word was made flesh. Siyang salita ng Diyos. Pero, ang pinaka-ultimate ng bagay na ginawa ng Panginoon na precisely, hindi ang kanyang kapanganakan lamang, hindi ang kanyang paglaki, hindi ang kanyang ministeryo, and even sa kanyang ministry, ay kanyang sinabi, walang pwedeng gawin ang anak, kundi ang ipakita lamang ng Ama. Walang pwedeng gawin ng anak. So bakit siya nagpapagaling, bumubuhay sa araw ng Sabat at nagpapalayas ng mga demon spirit at mga oppressed ay kanyang pinalalaya? Ito'y dahilan, sabi niya, ang Ama ay gumagawa hanggang ngayon, kaya't ang anak ay gumagawa rin. Pero, sa Luke chapter 9, verse 30 to 31, sabi ng verse na yan, ito ay sa panahon ng Mount Transfiguration. Ito yung panahon ng ating Panginoon sa taas ng verse na yan. Basahin nga natin sa Tagalog. Sa unahan ng verse na yan, samantalang habang siya'y nanalangin, umakyat sila sa bundok, verse 28, at nangyari ng makaraan ng may mga 8 araw, pagkatapos ng mga pananalitang ito, isinama niya si Pedro, si Juan, si Santiago, at pumunta siya sa bundok para manalangin. At habang siya'y nananalangin, next verse, at samantalang siya'y nananalangin, ay nagbago ang kanyang anyo. Nag-appear siya sa kanyang kaluwalhatian. Nagbago ang kanyang anyo. Ang anyo ng kanyang mukha, nagliwanag, ang kanyang damit ay naging napakaputi at nakasisilaw, at narito
merong dalawang lalaking nakikipag-usap sa kanya, sila'y si Moses at si Elias. At ano ang kanilang pinag-uusapan? Narinig mismo ng mga apostol kung ano ang pinag-uusapan nila Moses, Jesus, and Elijah. Na napakitang may kalawalatian at nag-uusapan ng tungkol sa kanyang pagkamatay na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. Kahit ang lugar ng kamatayan ng ating Panginoon ay merong lugar na eksaktong dako kung saan siya mamamatay. Kaya't ang ating Panginoon doon sa Sea of Galilee, nagngangalit ang hangin, ang alon ay napakalakas, ang ating Panginoon ay natutulog na masarap, payapa doon sa bangka. Sapagkat alam niya hindi siya mamamatay sa dagat. Ang anak ng tao hindi mamamatay sa dagat para malunod. Merong lugar kung saan siya mamamatay. Merong dako kung saan siya mamamatay. At narinig nila, yung verse na yan ay nagsasabi ng ganito. Pinakita ron, so sabi niya, napakita na nag-uusap sila tungkol sa kamatayan, yung pag-alis ng ating Panginoon, yung kamatayan na malapit ng ganapin sa Jerusalem. So yung lugar na ito ay dito nagpasimula. At alam nyo, kung susundan ninyo ang gospel na ito, ang mga sumunod na pangyayari ay ang focus na ng ating Panginoon ay ay ang pagpunta sa Jerusalem. Wala na siyang ibang focus, hindi na ang pagpapagaling ng mga may karamdaman, kundi ang focus niya ay ang gagawin niya sa Jerusalem. So pagkatapos nito, merong isang pangyayari sa John chapter 7. Ito ay isang kapistahan ng ating Panginoon. Ito ay Feast of Tabernacle. At yung mga kapatid niya sa laman, mga anak ni Maria at ni Joseph, ni Jose, ay sabi sa kanya, pumunta ka sa Judea. Ipakita mo ang sarili mo. Dahilan, kung gusto mong mahayag at matanyag, sabi niya, huwag ka dito, pumunta ka sa Judea. Ngunit anong sabi ng ating Panginoon sa John chapter 7? Sa John 7, pinakita roon sa verse 1 to verse 8, ay ang sabi ng verse na ito, sabi ng verse 3, ang kanyang mga kapatid ay sabi rito, therefore his brothers, yung mga kapatid niya, sa Tagalog, sabi niya, sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito, pumarong ka sa Judea. Judea ay alam niyo kung yan, Judea ay malapit sa Jerusalem mismo. Ito'y nakakasakop. Upang makita naman ang ng iyong mga alagad, ang mga gawa na iyong ginagawa. Then next verse, sabi niya, sapagkat kahit man ang kanyang mga kapatid ay hindi naniniwala sa kanya. Pero sumagot ang ating Panginoon sa verse 6. Anong kanyang sinabi? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, hindi pa dumarating ang aking panahon. Dahil merong precise na panahon, precise na oras, my time has not yet here, but your time is always opportune. Sabi niya, hindi ako pupunta sa Jerusalem. Sabi niya, pumunta kayo, pero ako hindi pupunta. Sa Luke 18 verse 31 and 33, 18 verse 31 to 33. Sabi rito, at isinama niya ng bukod ang 12 sa kanya sinabi. After ito ng ilang panahong papalapit na
At sa kanila sinabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem. Pansinin niyo yung mga kataga. Panahon, sabi niya, magsisiahon tayo sa Jerusalem at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao. John chapter 13, verse 21 to 27. Ito ay sa panahon na, nakarating na sila sa Jerusalem. Ano nangyari? Nagkaroon ng triumphal entry. At doon sa lugar ng Jerusalem ay nagpahanda siya ng isang lugar upang doon nila celebrate ang Passover. So, sa panahong ito ay sa panahon ng hapunan, sa panahon ng hapunan, ang ating Panginoon ay nagsabi sa kanila, ang anak ng tao ay may ipagkakanulo, be-betray. Pero prior to that, doon pa lamang sa Caesarea, sa Philippi, ilang napakalayong lugar mula sa Jerusalem ay sinabi na ng Panginoon, ang anak ng tao ay bibigay sa mga hintil, bibigay sa kamay ng mga hintil, siya'y pahihirapan, siya'y papahirapan, at siya'y papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay na maguli. Ito yung panahon na sinaway siya ni Pedro na Panginoon, mangyari ang ganitong bagay. Pero dito sa chapter 13, verse 21, ay sinabi ng Panginoon, merong magkakanulo sa akin. Ang mga alagad ay nag-iisip, sino? Panginoon, ako ba? Ako ba? At ang sabi ng ating Panginoon sa chapter 13, sa isang verse, sabi niya, verse 26, Jesus then answered, "That is the one for whom I shall dip the morsel." Verse 26 Tagalog. Yaong aking ipagsasawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. 27. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya at sinabi nga sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Ibig sabihin, ang dapat mong gawin ay gawin mo na. So parang siya ay nagbigay ng hudyat kay Judas. Pero sa panahong ito ay hindi alam ng mga alagad, akala nila ay merong bibilin si Judas dahil siya ay ingat yaman. Pero alam ng ating Panginoon na yung bagay na dapat niyang gawin dahilan tapos niya nang makipagkasundo sa mga Parisiyo na ibibigay niya si Jesus sa halagang 30 pieces of silver. Na pagkasunduhan na nila. So, sinabi ng Panginoon, yumaong ka at gawin mo kung anong dapat mong gawin. At umalis si Judas. At mga kapatid, habang si Judas ay nagkikipag-usap doon sa mga Parisiyo, at para sabihin niya kung saan nila huhulihin ang ating Panginoon, at ano ang sign na kanyang ibibigay. So nakikipag-usap siya sa mga Parisiyo, dadaling ko kayo sa lugar na pinupuntahan ni Jesus at kung sino ang aking hagkan, hulihin niyo siya. So ganun ang kanilang setup. So habang sila ay nag-uusap, habang si Judas ay pumaparoon, ang Panginoon ay nagtuturo sa mga alagad, chapter 14, chapter 15, chapter 16, about the Holy Spirit. At pagkatapos niyang magturo sa kanila, lumabas sila doon at pumunta saan? Sa Gethsemane. At pagdating doon sa Gethsemane, anong ginawa
ng ating Panginoon. Nanalangin siya. Ang sabi ng banal na kasulatan, Matthew 26 verse 45 to 46. Sabi ng verse na yan, Matthew 26. Sabi dito sa verse na ito, na magkagayoy lumapit siya sa mga alagad. Ito yung panahon na nasa Gethsemane siya at siya nanalangin ng 3 times. 3 beses. Ang unang prayer niya, Ama, lahat ng bagay ay posible sa iyo, ilagpas mo ang sarang ito. Pangalawang prayer niya, Ama, ang sarang ito ay hindi lalagpas sa akin, malibang inumin ko ito. Mangyari ang iyong kalooban. At yung pangatlong prayer niya ay nanalangin siya na halos ang patak ng kanyang pawis ay kagaya ng dugo. Ibig sabihin, emotionally, ang ating Panginoon ay nasa struggle sa panahon ito para magbigay ng decision na gawin ang kalooban ng Ama precisely ayon sa kanyang sinabi. And then, sabi ng verse 45, na magkagayoy lumapit siya sa mga alagad after ng kanyang prayer. At sinabi sa kanila, mga tulog na kayo, at mangagpahinga. Narito, malapit na ang oras. Malapit na ang oras. Even yung pinaka-oras ay nagagawang sabihin ng ating Panginoon. Malapit na ang oras at ang anak ng tao ay pinagkanlo sa mga kamay ng makasalanan. So, tapos na yung arrangement nila. Then verse 46, magsitindig kayo. Sabi niya, hayo na tayo, narito, malapit na ang magkakanulo sa akin. Well, mga kapatid, dito ay napakahalaga ng precise obedience. Alam niyo kung bakit? Dahilan, paparating na si Judas doon sa lugar na kung saan ay doon huhulihin ng ating Panginoon. Paano kung ang ating Panginoon ay nag-delay? Just para lamang bigyan ko kayo ng kaisipan. Paano kung ang ating Panginoon ay mag-delay? At hindi siya pumunta Karaka? Well, magkakaroon ng pagbabago ng senaryo. So I'm just giving you this opinion. Ang ganitong kaisipan, kung hindi siya pumunta doon sa lugar doon, at dumating si Judas, at nagtagal sila at wala naman dito, so pwede silang umalis ulit. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Pero, sabi ng ating Panginoon, tumayo na kayo at yumaon, tayo na yumaon, ang magkakanulo sa akin ay malapit na. Parating na siya. Yun ang sabi ng ating Panginoon. So sabi rito ng verse na yan, that's chapter 26:46. Sabi niya, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Get up, let us be going. Behold, the one who betrays me is at hand. Anong sabi dito ng verse 47? At samantalang nagsasalita pa siya, narito, dumating si Judas na isa sa 12, na kasama niya ang lubhang maraming taong may tabak at may panghampas mula sa mga pangulong saserdote at matatanda sa bayan. Eksakto pagkatapos niyang manalangin at ibigay ang desisyon at sabi niya, Ama, mangyari ang iyong kalooban.
And then tinawag niya ang mga alagad at sabi niya, tayo na. At habang siya ay nagsasalita, di kalayuan sa kanilang lugar na pinuntahan, ay dumating si Judas. At hinagkan siya at sinabi ng ating Panginoon, kaibigan, pagkakanalo mo ba ako sa pamamagitan ng isang halik? Now, isa pang bahagi bago tayo pumunta sa pagtatapos, mga kapatid. Sa isang verse, well, alam na natin ang nangyari. Maraming bagay na naganap nang siya'y hulihin at ibigay sa kamay ng mga hentil at siya ay pahirapan. Nangyari ang lahat ng mga bagay. Siya'y hinarap kay Pilato at siya'y nililitis. At ang ating Panginoon hindi nagsasalita. At nagalit si Pilato, sabi niya, bakit ayaw mo magsalita? Hindi mo ba alam na kaya kitang pakawalan, kaya kitang palayain, kaya kitang ipapatay? Ngunit sabi ng ating Panginoon, wala kang anumang kapangyarihan maliban ipagkaloob ng Diyos na nasa sa langit. Wala kang anumang kapangyarihan dahil alam niya ang lahat ng nangyayari na senaryo is precisely at ayon sa salita ng Diyos. Wala siyang pwedeng i-contribute na ano pa mang bagay. Wala siyang pwedeng baguhin sa ganitong pangyayari dahil ang lahat ng ito ay nangyayari ayon sa kalooban ng Panginoon. And you know, at kahit man ang kanyang kamatayan, ang paglagot ng kanyang hininga, mababasa natin ito sa chapter 19 ng Book of John, verse 28. Sa verse 28, ano sabi diyan? Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus, napansin ninyo yung mga wordings na ito. Pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya. So, hindi niya sasabihin yung dalawang huling salita. Diba? The 7 last word. Yung dalawang huling salita na kanyang sasalitain, bawat sinasalita niya is precisely ayon sa kanyang panahon na itinakda. At nang makita niya na ng lahat ng bagay, after this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished, to fulfill the scripture, he said, I am thirsty. Nauuhaw ako. At yun yung panahon, at merong sabi diyan sa verse 29, at meron doong isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod sa isopo at kanilang inilagay sa kanyang bibig. At siya ay uminom. Verse 30, nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. It is finished. Naganap na. And he bowed his head and gave up his spirit. Kung merong sumunod, precisely, exactly, he is the Son of God. Ang anak ng Diyos, ang siyang sumunod, eksakto at the very minute ng plano at kalooban ng Diyos. At nang makita niya na nagganap na ang lahat ng mga bagay, sumigaw siya, natapos na, naganap na. At ang Espiritu ay humiwalay sa kanya at siya ay
namatay. Mga kapatid, alam niyo ba na ang ating Panginoong Hesus ay tinawag siyang anak ni David, dahilan siya ay uupo sa luklukan ng trono ni David. Ngunit siya'y tinawag ding sa Matthew chapter 1, tinawag siyang anak ni Abraham. Kilala niyo ba si Abraham? Sino nakakilala kay Abraham? Si Abraham ay isang lalaki na sumunod precisely sa salita ng Diyos. Tinawag siyang anak ni Abraham at pwede natin sabihin, si Jesus kaya niya nagawa ang itong bagay na ito, anak siya ng Diyos. But how about Abraham? Si Abraham ay isang tao na katulad ng bawat isa sa atin. And yet, sabi ng banal na sulatan, sinunod niya precisely ang salita ng Diyos. Kailan ito nangyari? Nang sabihin ng Panginoon sa kanya, Abraham, dalhin mo ang iyong kaisa-isang anak na iyong pinakamamahal sa isang lugar na aking ituturo sa iyo. At ihandog mo siya na handog na susunugin sa isang dako na aking sasabihin sa iyo. At anong sabi ng banal na sulatan, na si Abraham ay bumangon ng maaga. Inihanda niya ang lahat ng mga bagay. Nagsibak ng kahoy, inihanda ang asno, nilagay ang mga panggatong, at isinama niya ang kanyang mga alipin, at isinama niya si Isaac. At sila'y naglakbay ng 3 araw. At anong sabi roon ng Genesis chapter 22. Sabi ng verse na ito, ng chapter 22, verse 3, so Abraham rose early in the morning. Inihanda niya lahat ng kanyang kailangan. At sabi rito, he split wood for the burnt offering, and arose, and what happened? At siya ay nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin, at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Sa lugar na sinabi ng Panginoon. At ang sumunod na pangusap, verse 4, nang 3 araw, itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon na sinabi ng Panginoon sa di kalayuan. At nang matanaw niya yung lugar na yun na sinabi ng Panginoon na doon niya ihandog si Isaac, ay sabi rito, siya ay nagsabi sa kanyang mga alipin, manatili kayo sa lugar na ito. Ako, sabi niya, kasama ng mga asno, ako at ang aking anak ay paroroon at kami sasamba sa Panginoon at kami ay muling babalik sa iyo. At habang sila'y naglalakad, tinanong siya ng kanyang anak, sabi niya, nasaan ang handog? At sabi niya, ang Diyos ang magpo-provide ng handog para sa kanyang sarili. Ito yung sinasabi kong precise obedience, dahilan lahat ng buong pagkatao ni Abraham, spirit, soul, and body, ay nasa integrated or in integrity. Ibig sabihin, nagkakaisa. Yung kanyang puso, yung kanyang espiritu na willing na sumunod. At yung kaisipan niya na nagpasya na para sumunod. At ang kanyang katawan ay gumawa para sumunod sa kalooban ng Diyos. I don't believe na masama ang loob ni Abraham sa panahon ito. Dahilan ng kanyang puso ay willing siya na gawin kung ano ang sinasabi
ng Diyos. Alam kong kung ikaw ang ama, ay mag-struggle ka na mag-isip paano ito ginawa ni Abraham. Huwag mo nang isipin yan, dahilan hindi ka si Abraham. Pero pinakita rito na merong isang lalaki na binigyan ng utos at ginawa niya ayon sa sinabi ng Panginoon. At sabi ng verse 9, then they came to the place which God had told them. Dumating siya sa lugar na sinabi ng Panginoon at doon siya naggawa ng dambana. Doon niya inilagay ang kahoy at maya-maya ginapos si Isaac at inilagay sa ibabaw ng dambana. At sa oras ng verse 10, verse 9, sabi ng verse 9, dumating siya sa lugar at kanyang tinalian si Isaac at ipinatong sa ibabaw ng mga kahoy. And verse 10, at iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. Yun ang pinaka-eksaktong sinasabi ng Panginoon sa kanya. And verse 11, at ang anghel ng Panginoon ay tinawag siya mula sa langit at sabi sa kanya, Abraham, Abraham! At sinabi niya, narito ako. At sabi niya, wag mong saktan ang iyong anak. Well, mga kapatid, sinabi ba ng Diyos sa kanya, Abraham, basta ganito, dalhin mo lang si Isaac. Pag naroon ka na, pag sasaksakin mo na siya, ay lilitaw ako. Meron bang ganun? Pahayag ang Panginoon. Walang idea. Basta ang ginawa ni Abraham ay sumunod sa sinabi ng salita ng Panginoon. Precisely kung anong pinapagawa sa kanya. Hindi man niya naintindihan, hindi man niya naunawaan. Pero ang lahat ng ito ay ang Diyos, kapag merong bagay na pinapagawa, hindi ito para ika-ibagsak, hindi ito para ka ilugmok, kundi para ka iangat. Ang pagsubok ay hindi para ibagsak ang sinuman. Ang anumang bagay na ating pwedeng maranasan ay hindi ito, hallelujah, ang Diyos ay kakaiba sa kaaway. Ang kaaway ay magnanakaw. Ang gawain niya, sumira o magnakaw, sumira, magwasak at pumatay. Ngunit ako'y naparito upang kayo bigyan ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. At sinunod ni Abraham precisely ang sinabi ng Panginoon at sabi ng Panginoon, sabi niya, ngayon nalalaman ko na ikaw ay natatakot sa akin dahil hindi mo pinagkait ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak sa akin. At ngayon, sabi niya, sumusumpa ako sa aking sarili, sa pagpapala ay pagpapalain kita, sa pagpaparami ay pararamihin kong iyong binhi. Well, makita natin, ito ang susi ng lahat ng mga biyaya at kabutihan ng ating Panginoon na kanyang ipapakilala. Ito'y sa panahon ng precise obedience. Ang ating Panginoon sa chapter 17, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, anong sabi niya? Sa chapter 17, verse 1, basahin natin ang 17 verse 1 ng Genesis. At nang si Abraham ay may 90 na taon, ay napakita sa kanyang Panginoon, ang Panginoon kay Abraham. At sa kanya'y sinabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong sabi niya? Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Ano ibig sabihin ng salitang magpakasakdal? Lumakad ka precisely. Ayon sa sinasabi
ng salita ng Panginoon. So ito yung pasimula na si Abraham ay lumakad na sakdal ayon sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Now mga kapatid, naniniwala ako ang mga anak ni Abraham ay gagawa ng ayon sa ginawa ni Abraham. Ang sabi ng ating Panginoon, nag-aangkin kayo ng mga anak ni Abraham. Sabi niya, kung kayo binhi ni Abraham, gagawin ninyo kung anong ginawa ni Abraham. At narito ang mga anak ni Abraham. At naniniwala ako mga kapatid, sa huling mga araw na ito ang magiging paglakad ng mga anak ni Abraham. Ang precise obedience. Ang pagsunod na precisely ayon sa sinasabi ng Panginoon. Well, naniniwala ko ang biyaya ng Diyos ay tutulong sa bawat isa sa atin. Ang pahid ng Panginoon ay tutulong sa atin. At hindi yan basta nangyari kay Abraham na sinunod niya precisely ang salita ng Diyos, maliban ang Panginoon ay nagpakilala sa kanya. Nang makilala niya ang Panginoon at maintindihan niya, at siya ay sumampalataya, at kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang pinaka-foundation ng precise obedience ay walang iba kundi ang pananampalataya. Tanging ang pananampalataya, dahilan ang pananampalataya ay hindi ito kagaya ng ating iniisip. Minsan, labas ito kaysa ating mga iniisip. At kung magkaminsan ito'y taliwas, pero ang mga anak ni Abraham ay gagawin pa rin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Sila'y lalakad at gagawa na merong katiyakan na alam nila ito'y salita ng Diyos at ito ay para sa kanilang kabutihan din naman. Mga anak ni Abraham, sa uling maaraw nito, naniniwala ko na merong mga anak si Abraham na magdi-display ng katulad na ganitong klaseng pananampalataya at pagsunod sa mga salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon at tayo tumayo sa oras ito. Ating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Niwala ko bago ang araw ng pag-agaw, ay may mga kagaya ni Enoch na lalakad na kasama ng Diyos. Gagawa ng kalooban ng Diyos. Set aside ang kanilang mga kaisipan. At kung ang mga salita ng Diyos ay taliwas kaysa sa kanilang iniisip, ay pipiliin pa rin nila ang salita ng Diyos na magkaroon ng preeminence, kataasan, o mas higit sa lahat ng mga bagay. At ang gagawin pa rin nila ay susuko nila ang kanilang sarili at ibababa nila ang kanilang sarili at walang ibang gagawin kundi sabihin, Panginoon, mangyari kung ano ang iyong nais para sa akin. Gawin mo kung ano ang iyong kalooban para sa akin. Mga anak ng Diyos ay kagaya ng ating Panginoon. Ama, hindi ang aking kalooban ang mangyari. And sometimes, sa obedience, sa pagsunod, ay may mga bagay na kontra doon sa ating damdamin. Pero kapag ang pag-akay ng Panginoon ay inaakay tayo, then gawin natin ayon sa sinasabi ng Panginoon. Na walang anumang bagay na, hallelujah, pag-iisip at
pag-aalinlangan. Dahilan ito ay, hallelujah, at the end of the day, maintindihan natin bakit tayo pinapagawa ng ganitong bagay na ating Panginoon. Awitin natin yung awit na simpleng awit. I want to live the way He wants me to live. Hallelujah. Wonderful name of Jesus. Tayo manalangin at tingin ko ating maulo sa oras na ito. Alam ko ang bawat isa sa atin ay yan ang ating pinakananasa. Ang gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Not half obedience, not slight obedience, not delayed obedience, kundi precisely ayon sa kanyang sinasabi at sa eksaktong panahon na kanyang pinapahayag. Ang Israel ay nabigo nang pinapapasok na ng Panginoon ang Israel sa Canaan land. Sila ay nagkatubili. Pero nang ideklara na ng Diyos ang 40 years na parusa sa kanila na mag-ikot sila sa ilang, sabi niya, Panginoon, narito kami, papasukin na namin, but it's too late then. Sabi niya, huwag niyong gawin yan, dahilan ng Panginoon ay hindi niyo kasama. Delayed obedience and half obedience ay hindi obedience. Pero I believe there are children of Abraham sa uling mga araw nito na gagawin kung anong eksaktong sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sino sa atin sa oras na ito ay mayroong ganitong damdamin at pagnanasa sa ating puso? Tayo manalangin. Mang Diyos, narito ang bawat isa na yung mga anak, mga binhi ni Abraham. At bilang binhi ni Abraham, ay meron silang kalikasan, merong tila DNA na nananalaytay sa buhay ng iyong mga anak, o Diyos, na walang bagay na kanilang ninanasa kundi ang maglingkod sa iyo at gawin ang iyong kalooban. May mga panahon na may mga kabiguan, may mga bagay na hallelujah, pagkabiguan na naranasan. Ngunit Lord God, hallelujah, pagkatapos ng aming mga kabiguan, kami lumalapit sa iyo at humihingi ng tawad at nagsasabi, Panginoon, pagpatawad mo at tulungan mo ko sa mga susunod na pagkakataon na ako'y palakarin mo ng ayon sa iyong sakdal na kalooban. Panginoon Diyos, merong kapahayagan na iyong ibibigay sa iyong mga anak. Merong spirit, hallelujah, of understanding, Lord, na darating sa bawat isa na iyong mga anak, at ang pagkakilalang ito ang siyang magiging daan upang ang bawat isa ay hindi mag-alilangan kundi gawin kung ano ang sinasabi mo sa bawat isa amin. Ito may imposible, ito may mahirap, ito man ay hindi kayang malirip ng aming mga kaisipan, but Lord God, gagawin pa rin ng iyong mga anak. Ito man ay taliwas sa sinasabi ng aming mga mahal sa buhay at sa aming mga kamag-anak, ngunit kami pa rin ay gagawa kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita. At walang ibang katagan na lalabas sa bibig ng iyong mga anak, kundi, Panginoon, hindi ang aking kalooban ang mangyari, kundi ang iyong kalooban ang siyang mangyari sa aking buhay. O Panginoon Diyos, hallelujah, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Meron kaming kahinaan, kami ay mahina para sa ganitong bagay, ngunit alam namin ang kalakasan mo. Kung paano mo pinalakas si Abraham, paano mo pinalakas si Sarah, paano siya dumating sa isang bagay ng kalakasan hanggang sa siya ay makapaglihi ng isang sanggol. At sabi ng iyong mga salita, by faith, Sarah received strength. Sa pamamagitan ng pananampalataya, siya'y tumanggap ng kalakasan at kanyang ipinahayag na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita ng pangako. O Lord God, ano man ang bagay na iutos mo at ipagawa mo at pag-akay mo na gagawin sa amin, hindi ito sa ikapapahamak ng bawat isa.
Ito'y para sa aming kabutihan, para sa aming paglago, para sa aming pagangat, O Lord God, upang kami ay itaas sa aming buhay, pananampalataya sa huling araw nito. At Lord God, yan ang yung layunin mo sa bawat isa, na hindi mo na sinabi na wala kang kaisipan na iniisip sa amin na masama, kundi ang lahat ng kaisipan mo ay pawang kabutihan upang kami ay bigyan ng mainam at mabuting kawakasan sa aming buhay. O Lord God, I pray, hallelujah, na iyong i-bless, Lord, ang bawat iyong mga anak sa huling araw nito. Bless us with strength, Lord God. Strength to obey you, Lord, precisely according to your will, to your purpose. And Lord God, hallelujah, kami ay laman, kami ay mahina, ngunit Lord, dinisplay ang isang lalaking si Abraham na dating mahina, nag-aalinlangan, natatakot sa kanyang buhay. Hallelujah, humihingi ng proteksyon sa kanyang asawa na sabihin mong, ikaw ay aking kapatid, para ma-preserve ang kanyang buhay. But Lord God, dumating siya sa isang pagkakataon na kanyang handang ibigay ang lahat ng bagay alang-alang sa iyong mga salita. Lord God, maraming salamat sa iyong salita sa gabing itong. O Lord, hallelujah, babaunin namin ang iyong kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa sa amin. At Lord God, hallelujah, dalhin mo ang iyong mga anak, O Diyos, sa isang pagtalima at pagsunod na walang anumang pagkatakot sa kanilang mga puso. Dahilan, nakikilala kanila, hallelujah, sa kanilang buhay. Panginoon, maraming salamat, Lord. Ingatan mo sa aming pagtatapos sa gawain ito, sa maliit na bahagi ng gawain, at muli mo kaming dalhin sa dakong ito na mayroong biyaya, kalakasan na nagpapala at pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord God, bawat araw ay pinapalago mo ang bawat isa amin from glory to glory. You're changing us, Lord. Ikaw ang mag-ingat sa aming pagtatapos at paghihiwa-hiwalay, at ibinibigay namin sa iyo buong karangalan. Ito'y sa pangalan ng aming dakilang Panginoon, ang aming manunubos, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise God. Shall we say amen? Ating palakpakan natin, Panginoon. Praise God.